Damn, mahal pa rin ako ni Amira. Bakit nga ang laki kong gago para isiping wala na siyang nararamdaman para sa akin? Tanong niya sa sarili, habang napapailing. Nang makarating ng unit nito, nagmamadali siyang bumaba at halos takbuhin niya papunta ng elevator, na para bang isang palabas sa isang pelikula kung saan hinahabol ang bidang lalaki ang bidang babae sa takot na mawala na naman itong muli. Iyon ang eksaktong nararamdaman niya habang umaakyat ng elevator. Natatakot siya dahil baka nag-a-assume lamang siya. And yet kapag naisip ang mga sinabi nito, nabubuhayan siya ng pag-asa. Amira! Halos pausal na bigkas ni Caleb sa pangalan niya, saka hinawakan siya na mahigpit sa magkabilang balikat. At niyakap niya ito. I love you, and sorry for being an asshole. Pero hindi na kita papayagang mawalang muli sa buhay ko. Nagugulahang kumala siya sa pagkakayakap nito. Ano naman bang pakuluto? Ano na naman bang binabalak nito? Please, Caleb, hindi ka nakakatuwa. Kung inaakala mong mapapaglaruan mo na naman ako muli, you're wrong. Natuto na ako. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Giit niya rito. Iniwas niya ang kanyang tingin dahil baka maipagkanulo niya ang kanyang mga mata. I'm serious. Hindi kita pinaglalaroan. Aaminin ko binulag ako na sobrang galit ko sa tatay mo. Kaya kahit na mahal kita, kinalimutan ko nararamdaman ko para sa'yo. Mas nanaig yung galit ko at paghihiganti. But then, simula na mawala ka sa buhay ko, saka ko na-realize na mas mahalaga yung nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo kaysa sa galit ko sa father mo. Isa pa, biktima lang ang father mo ng pagkakataon. Napilitan lang siyang gawin yon dahil sa utos ng Ninong Samuel. Napakunot ang noo niya. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya sa mga sinasabi nito. Hati ang damdamin niya kung paniniwalaan ba niya ito itataboy paalis. Ilang beses na ba siya nitong pinaikot at pinaglaruan? Magpapapaniwala na naman ba siya sa isang to? Hindi ko napapayagang mawala ka pa sa buhay ko, sabi nito. At kinabig siya sa bewang at siniil ng halik sa mga labi. Nang angkinin siya nito ay tuluyan na siyang nadarang at bumigay. Ramdam niyang pagpatak ng kanyang mga luha habang nagpapaubaya sa mga halik na yun ni Caleb. Ni hindi nga niya namalayang nakarating na pala sila sa kanyang kwarto habang nakikipaghalikan siya rito. Tuluyan na niyang nakalimutan ng lahat-lahat, pati na rin ang takot. Mahal niya ito mula noon at magpahanggang ngayon, wala naman nagbago sa damdamin niya para rito. Wala nang pakialam si Amira nang buhatin siya ni Caleb patungo sa kanyang kwarto at ilapag sa kama. Nagiinit na ang kanyang katawan at ang tanging hangad niya ng mga sandaling iyon, makakulong sa bisig ng lalaking ito na matagal rin niyang pinanabikan. Ni isang mga lalaki na nagtangkang umagaw sa pwestong inuukupahan nito sa puso niya, hindi nagtagumpay. Mula noon hanggang ngayon, ito lamang ang laman ng puso at isipan niya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang mga dahilan. Basta ang tanging alam niya, sa piling lamang ng lalaking ito, nasumpungan niya ang pag-ibig na kailangan niya. Dahan-dahan bumaba ang mga labi ni Caleb patungo sa kanyang leeg. Napaungol siya sa kaliting hatid ng ginagawa ngayon ni Caleb. Napaliyad siya nang pumasok ang isang kamay nito sa loob ng kanyang blusa at dinadama ang kaumbukan ng kanan niyang dibdib. Maya-maya kinalas nito ang suot niyang bra. Nilamas ang kanyang mga boobs. Napakagat-labi siya sa kakaibang sensasyon na idinudulot nun sa kanya. Ilang minuto itong ganoon, saka nagmamadaling kinalas ang botones ng suot niyang blusa. Ramdam niyang pananabik sa mga mata nito habang nakatitig sa mukha niya. Tahimik lang siya habang nagpapaubaya sa gusto nitong gawin sa kanya. Nang ganap ng mahubad ang suot niyang pang itaas at tumambad dito ang matambok niyang dibdib, para itong batang sabik na sinupsup ang mga iyon. Tila isang batang uhaw na uhaw sa gatas ng isang ina. Napaungol siya ng malakas. Basang-basa na siya kaya siya mismo ang humila pa ibaba ng suot niyang shorts at panty. Nang ganap na niyang mahubad iyon, si Caleb naman ang hinubaran niya. Ngunit bago pa niya ganap na mahubad ang suot nitong pantalon, pinigilan siya nito, saka nagmamadaling huminto at tumayo. I'm sorry. Halos paanas lamang nitong sabi sa kanya, saka nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Para pa nga itong diring-dire ng bahagya siyang lingunin. May pait sa mga labing napangiti siya. Heto na naman siya.
Nagpauto na naman siya rito. For sure, sinadya na naman itong gawin niyon para pasakitan siya. Palabhasa, alam na alam nitong pagdating dito para siyang tangang bumibigay kaagad. Alam na alam kasi nito ang kahinaan niya. Alam na alam kasi nito na hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya ito. At bibigay siya kahit na anong hilingin nito sa kanya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit ba hindi siya nagtatanda? Tumayo siya at parang hiyang-hiya sa sarili na pinulot ang kanyang mga damit habang iyak ng iyak. Paulit-ulit na lamang ba siyang ganito itatrato ng lalaking ito? This is too much. Kailan ba siya matututo? Ano pa bang sakit ang gusto niyang pagdaanan sa mga kamay ni Caleb para matauhan siya? Nagmamadali niyang isuot ang kanyang mga damit. Saka nang gigigil sa galit na pinagsusuntok ang kama. Doon niya ibinunto ng lahat ng galit na nararamdaman niya. Pinagmukha na naman siyang basahan ni Caleb. Pinagmukha na naman siyang katawa-tawa at isang tanga. Gusto lamang pala nitong paasahin siya. Umasa nga naman siya gaya ng dati. Kung may award man sa pagiging tanga, walang ibang babae na deserve ang award na yun, kundi siya lang. Napahinto si Caleb sa ginagawa nang maramdaman ang pagkirot ng kanyang kaliwang binti. Ayaw niyang ipahalata kay Amira ang sobrang sakit na nararamdaman kung kaya't hindi siya nagpapahalata. Ngunit parang dinudurog naman yun sa sobrang sakit. As much as he wanted to please her, hindi niya kaya. Inis na inis siya ngayon na sinumpong ng pananakit iyon. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Amira habang nakatingin sa kanya. I'm sorry. Yun lamang ang tanging nasabi niya. Saka hirapang lumabas ng kwarto. At tinawagan na kanyang driver para sunduin siya nito dahil hindi niya kaya magmaneho sa labis na pananakit ng kanyang binti. Pakiramdam niya parang sasabog yun sa sobrang sakit. Nakatakda na sana siyang bumalik sa Amerika para isagawa ang kanyang pangalawang operasyon. Ngunit ipinagpaliban muna niya iyon. Nang bumalik ng Pilipinas si Amira, may mga sandaling pilit niyang tinitikis ang sakit. Minsan nilulunod na lamang niyang sarili sa alak para kahit papano maibsan ang pananakit noon. Ngunit ito mga nakaraan, ay napapadala siyon at sinabihan na siya ng doktor na di na niya kailangan ipagpaliban ng operasyon or else baka magkaroon ng komplikasyon at tuluyan na siyang maputulan ng kanyang kanang paa. Pero matigas ang ulo niya, hanggat kaya pa niya tinitikis lamang niya ang sakit. Nasa labi na siya ng building nang dumating si Mang Roy. Kaagad siya nagpahatid sa ospital. Hindi niya alam kung kakayanin pa ng pain reliever ang sobrang pananakit ng binti na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Huwag na sana ito makarating kahit na kanino. Paalala niya sa kanyang driver. Nang makarating sila sa emergency room, tumango lamang ang matanda sa kanya. Daddy promised me. He said he's going to take me to the zoo today. Nagwawala na naman si Gertrude. At hindi niya ito mapatahan kahit anong gawin niya. Naiinis siya dahil pati ito ay pinangakuan na naman ni Caleb. Pangalawang beses na itong binigo ng ama. Matatanggap niya kung siya lang sana. Pero kung idadamay nito pati ang bata, ibang usapan na to. Gertrude, please. Panay ang alo niya sa anak. Ngunit mas lalo lamang lumalakas ang palahaw nito. Bandang huli, napikon na siya. Kung kaya't nasigawan na niya ang bata. Please stop expecting too much from your dad, Gertrude. Kung may isang bagay kang dapat matutunan, yun ay huwag umasa sa mga pangako niya. Diyan siya magaling sa pagsisinungaling. Inis na sabi niya, No, he's not like that. Tili ng bata sa kanya. Mas lalo naman siya nanggigil sa inis. Kailan mo lang ba siya nakilala, ha? Matagal ko na siyang kilala, kaya alam ko ang likaw ng bituka ng ama mo. Babalik na tayo ng Canada at from now on, ayoko makipag-ugnayan ka pa sa kanya. Hindi siya makakabuti sa buhay mo, sa buhay nating dalawa. Sasaktan ka lang niya. Hindi makapaniwala ang bata habang umiiyak na nakatingin sa kanya. Tuluyan na rin siyang napaiyak. Niyakap niya na mahigpit si Gertrude. As much as possible, ayaw niya maging masama si Caleb sa paningin ng kanyang anak. Ngunit mas lalo lamang ito masasaktan kung patuloy itong aasa sa wala. I'm sorry, but your dad is very unreliable. Humahagulhol na sabi niya rito. Galit na kumalas na yakap si Gertrude sa kanya. No! Sigaw nito, saka tumakbo papasok sa kwarto nito at nagkulong doon. Kinatok niya ito. Please, anak! You're just jealous, Mommy! You're so selfish!
You just want me to stay away from Dad because you hate him! Sigaw ng bata sa kanya. Gertrude, you know that's not true. You're jealous of Tita Karina! Anang bata sa kanya. Bigla siyang napakunot ng noo. Sino nagbigay ideya dito ng ganun? Si Karina ba? Who gave you that idea, ha? Inis na tanong ni Amira sa anak. Ngunit bago pa ito makasagot, dumating na si Caleb. Daddy! Tumatakbong sabi ni Gertrude sa ama. Umiiyak na yumakap ito dito. Binuhat ito ni Caleb sa kakunot noong lumapit sa kanya. Pinapagalitan mo ba ang bata? Dahil lang nagsiselos ka kay Karina, ha? Akusa nito sa kanya na ikinapanting ng tenga niya. At sino naman nagbigay sa'yo ng idea na pinagseselosan ko ang babaeng yun, ha? Inis na sabi niya rito saka nagmamadaling inagaw dito si Gertrude. Ngunit mahigpit na kumapit sa leeg nito ang bata. Mas lalo tuloy siyang napipikon. Bakit lumalabas pa ngayon na siyang kontrabida sa paningin ng kanyang anak? Go to your room, honey. Dinig niyang magiliw na sabi ni Caleb sa anak. Mommy and I will talk first. Kaagad naman tumalima si Gertrude sa sinabi nito. Napangisi siya ng may pait sa labi na makapasok na sa kwarto nito si Gertrude. So, ako pa ngayon ang masama sa paningin ng anak ko, ha? Yan ba ang gusto mong palabasin ngayon kay Gertrude, ha? Ano na naman ba to, Caleb? Parte na naman ba to ng mga plano mo para mapaghigantihan ako? For God's sake, Caleb! Kailan mo ba ako titigilan, ha? Hindi ba dapat maging masaya ka na lang sa piling ni Karina? Bakit ginugulo mo pa ang buhay ko? Hindi naman kita pinagbabawalan na makita mo ang anak ko. Pero sana wag mo naman siyang sasaktan. Mas lalong huwag mo siyang paasahin sa isang pangako na hindi mo naman kayang tuparin dahil ako nahihirapan. Parang sasabog na sa sama ng loob ang dibdib niya, kung kaya tuluyan na siyang napaiyak sa harapan nito, kahit sana ayaw niya magpakita ng kanyang kahinaan. I'm sorry. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. I'm sorry for being an asshole. Tinangka nitong pahiri ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Ngunit tinulak niya ito palayo. Heto na naman siya. Kapag hinayaan na naman niya magpauto sa lalaking ito, ano na naman ang kahihinat na niya? Sana naman sila darating. Kumuyom ang kanyang mga kamay. Huwag kang umarte na akala mo totoong concern ka. Sigaw niya rito. Alam kong tuwang-tuwa kang makita nagkakaaganito ako. Aniya, pinahid ang kanyang mga luha. Masaya ka na ba? Masaya ka na bang makitang nasasaktan ako ng sobra, ha, Caleb? Sigaw niya rito. Amira, I love you. God knows how much I love you at walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Napangisi siya nang maalala nangyari na nagdaang gabi. Ganitong-ganito rin sa kanya ang lalaking ito. Pang best actor ang acting. At kung di pa niya ito lubos na kilala, malamang bumigay na naman siya sa pakulong ito. Sana bigyan muli ako ng pagkakataong itama ang lahat ng mga naging pagkakamali ko. Please, Amira. Akmang lalapitan siya nito, ngunit mabilis siyang umatras palayo. Please, Caleb, stay away from me. Hindi kita pinagbabawalan na makita ang anak mo, pero sana tama na itong ginagawa mo sa akin. Huwag mo naman akong paglaruan pa, please. Nagsusumamong sabi niya rito. Matagal na natahimik si Caleb. Waring nag-iisip habang nakatingin sa kanya, saka huminga ng malalim. I'm sorry. From now on, I won't bother you anymore. Salamat, dahil hinahayaan mo kong malaya kong mahalin ang anak ko. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo, Caleb. Huwag mo sana siyang pangakuan kung hindi mo kayang tuparin. Kahapon pa siya naghihintay sa iyo pero hindi ka sumipot. 5 years old lang si Gertrude, kaya sana naiintindihan mo kung anong ibig kong sabihin. Pagkasabi nun, mabilis na siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagkulong. Hanggang ngayon naiisip pa rin niya nangyari noong nakaraang araw. Malungkot na malungkot si Caleb habang sinusundan ng tingin si Amira. Hindi niya ito masisisi kung nagalit man ito ng husto sa kanya. As much as he wanted to explain, alam niyang hindi ito ang tamang panahon. Move on. Kailangan na niya itong palayain. Patuloy lamang niya ito masasaktan kung ipagpipilitan pa niya ang kanyang sarili dito. Mas mainam na ibuhos na lamang niya ang kanyang pagmamahal at atensyon sa kanilang anak. Mahirap pero iyon ang pinakamakatwiran na dapat niyang gawin sa ngayon. Dad? Yes, baby. Did you and Mommy fight again?
Malungkot na tanong nito sa kanya na nakahikbi pa. I'm sorry, Daddy. I think my mom is still in love with you. She's not over you yet. May pait sa mga labing natawa siya sa tinura ng anak. Kung alam lamang nito kung gaano nasusuklam sa kanyang ina nito. Niyakap niya ang bata at ginulo ang kulot na buhok nito saka hinalikan sa noo. Alam niya kung anak lamang nila ang masusunod. Wala itong ibang gusto kung hindi magkabalikan sila ni Amira. Iyon rin naman ang tanging hangad niya ngayon. Ngunit hindi rin naman niya ipipilit ang kanyang sarili. Ang tanging hangad lamang niya ngayon ay ang makita itong maligaya at kung hindi man siya makakapagnabigay nun sa kanya, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan iyon. What do you think? Nakangiting inabot ni Karina kay Caleb ang sample ng wedding gown na ipina-sketch nito sa isang sikat na fashion designer. Ito ang gusto kong maging wedding gown. Ang ganda, hindi ba? Mag-iisang linggo na simula ng mangako siya kay Amira na hindi na niya ito guguluhin pa. Si Mang Roy na lamang inuutusan niyang sumundo sa anak kapag nakikipagkita siya rito. Kagabi lamang ay parang natutokso siyang puntahan si Amira, ngunit tinikis niya ang kanyang nararamdaman. Paano niya pakakasalan si Karina kung si Amira ang laman ng puso at isipan niya? No isang araw pa niya pinag-iisipang makipagkalas dito. Pero kapag naiisip niya ang lahat ng mga sakripisyong ginawa nito para sa kanya, bigla naman siyang nakakaramdam ng guilt. Ayaw niya itong bigyan ng stress. Baka muling bumalik ang sakit nito kapag na-stress ito dahil sa kanya. Kaya magpahanggang ngayon, hindi niya alam kung paano sisimula ng lahat. Ngunit kapag pinatagal pa niya ito, mas lalo lamang siyang mahihirapan. Hirap na hirap siya makapag-isip ng tamang sitwasyon. Ano na nga pala nangyari sa annulment ninyo ni Amira? Permado nyo ng mga documents, hindi ba? Kung tutuusin, madali mo namang mapapabilis ang proseso nun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang pinatatagal mo pa. Tila nagdududong sabi sa kanya ni Amira. Alam mo bang hiwalay na sina Tom at Amira? Bigla ay naisipan niyang banggitin dito. Alam ko, iyak nga ng iyak si Tom eh. Ang akala niya ikaw ang dahilan kaya nakipaghiwalay sa kanya si Amira. Pero nakausap ko si Amira sa phone. Wala na talaga siyang nararamdaman na kahit ano pa sa'yo. Ang tanga naman daw niya talaga. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin niya nakalimutan. Ang totoo, nagkaroon lang sila ng maliit na tampuhan. Palagi naman gano'n naman ngayon, maski noon pa. Maghihiwalay pagkatapos magbabati rin ulit. Pustahan tayo bukas makalawa. Okay na uli ang dalawang yun. Natahimik siya. Ginagap ni Karina ang isa niyang kamay. Parang tayo ring dalawa yun. Minsan okay, minsan hindi. But in the end, ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. At alam kong ganun ka rin naman sa akin, hindi ba? Sabi nitong malambing na tumingin sa kanya. Right, sweetie? Hindi siya nakakaibo. Nung malaman niyang naghiwalay na ang mga ito at punta niya si Amira, desidido na siya na mabawi ang kanyang asawa. Buo na ang pasya niyang makipaghiwalay kay Karina at balikan si Amira. Ngunit nang bigla na lamang sumumpong ang sakit ng binti niya, naisip niyang bigyan muna ito ng sapat na panahon. Kailangan na niyang makabalik sa Amerika dahil napapadalas ng pagkirot ng kanyang binti, kaya hindi na niya ipinilit pa ang kanyang sarili dito nang ipagtabuyan siya nitong palayo noong isang linggo. Kailangan muna niyang isa-isahing isaayos ang lahat bago niya ito balikan. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Amira kay Karina. Nang bigla na lamang itong dumating sa kondo nito, umaga ng Sabado. Pagod na ako makipagplastikan sa'yo, sabi ni Karina, habang masama ang tingin sa kanya. Umpisa pa lang na makita kita, hindi na kita gusto. Itong tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay niya at naupo sa salas. I tried na maging mabait sa'yo, pero sumusobra ka na. Parang gusto niyang matawa. Siya pa ba ang sumusobra ngayon? Ano na naman bang problema mo this time, Karina? Yamot na sagot niya rito. Hindi pa ba nasabi sa'yo ni Caleb na nagmamakaawa siya dito nung isang araw? Nakikipagbalikan sa akin pero tinaboy ko naman siya. Kaya wala kang dapat na ikatakot, Karina. Sayong-sayo na ang asawa ko. At gusto ko ring malaman mo na pagod na rin ako makipagplastikan sa'yo. Tumayo ito. Hayop ka! Akmang sasabunutan siya nito. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga kamay nito. Sige, subukan mo para makarating kay Caleb ang lahat ng kaplastikan mo. Pati na rin ang fake na cancer mo. Banta niya rito. Natigilan si Karina.
Anong fake cancer? Dinig niyang tanong ng isang tinig mula sa likuran niya. Kahit nakatalikod siya, hindi niya maipagkakaila ang nagmamay-ari ng tinig na iyon. Paglingon niya, nakita niya ang galit na mukha ni Caleb habang nakatingin kay Karina. Rumihistro ang takot sa mukha ni Karina. Caleb! Nilapitan nito si Caleb at hinawakan sa isang braso. Anong tungkol sa fake cancer na sinasabi ni Amira, ha? Tanong nito dito, saka bahagyang lumingon sa kanya. Anong alam mo dito, Amira? Tanong nito sa kanya. Napatung siya. Ayaw niyang sa kanya magmula ang lahat ng kasinungalingang yun ni Karina. Humigpit ang pagkakahawak nito kay Karina. Anong tinatago mong sikreto sa akin, Karina? Matigas ang tanong nito sa dalaga. Ramdam niyang galit sa bawat kataga na binibitawan ni Caleb.